If I make it to the president, I will do just what I We did. shall continue to assert and pursue an independent foreign I policy. hereby declare Marawi City liberated. All should have democracy without exception. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Doble sa opinyon at reaksyon, doble sa impormasyon at kaalaman, hatid ay dobleng tuwa at saya. Halina't makinig sa tambalan ni na Kuya Ruel at Kuya Ricky Sunga dito sa Double R sa Radio Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sophitech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. Ako po'y karaniwang tao lamang. Hello, 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 Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo'y binabati ko kayo sa mayanig at maulan na umaga. Medyo ang iyong abang lingkod, pero siyempre gwapong lingkod, no, Doktora? Si parang Ricky, alam mo naman, binagyo, so hindi siya nakarating. Okay. Anyway, batiin ko pala, no, bago ang lahat, no, 107 anniversary para ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay kayo. Oh. At saka binabati ko rin si Madam Lota ng Health Rich Pharma, no? Happy birthday pala kay Boss Barbie Atienza, ha? Magpakain ka, pakanton plus dapat may cake. At saka mga lechon, yan. Binabati ko rin pala si Ma'am Sam Garcia at si Emil Sabat ng King's Herbal Empire. Mamaya, no, makakapanayam natin ang ating doktora ng bayan. Ang ngiti pa lang ulam na, si Doktora Cecil Katapang, para ituloy ang ating part 2 sa ating vaccine at mga side effect nito at Delta variant. Doktora, huwag kayong alis, kasi marami tayong pag-uusapan. Alam mo naman ngayon medyo nakakatakot, no? Dahil sa variant na Delta. Pero bagong lahat, ito ang mga piling-piling balita nitong nang daang linggo. Bagyong Fabian patuloy na magpapaulan sa bansa. Magandang panahon. Sa Lunes pa daw inaasahang mararanasan ayon sa Pag-asa. Pero kaninang umaga nayinig tayo ng 6.7 ba sa Batangas, no, earthquake. Medyo nakakatakot, no? Ngayon ko lang na-experience na habang bumabagyo biglang lumindol sabay. Local transmission ng delikadong variant, Delta variant, kinumpirma ng DOH, 47 kaso na itala na sa bansa. 10,000 COVID cases possible maranasan dahil sa bagyong
variant, bagong variant ng virus. May higpit na travel ban sa pagpasok ng at paglabas sa Thailand at Malaysia. Inuutos na rin ng pamahalang hanggang July 31. Mga ospital nangangamba sa Delta variant. Sinisingil ang PhilHealth sa mga utang. Paglabas ng mga batang may edad 5 pataas, bawal na uli. Mahigpit na GCQ, General Committee Quarantine sa Metro Manila at iba pang lungsod. Ibinaba na ng IATF. Radio commentators na nakaligtas noon sa ambush, napatay ngayon sa pamamarili sa Cebu. All system go na sa huling SONA o State of the Nation. Address ng Pangulong Duterte. Militante, handa na rin sa isinasagawang protesta sa Batasang Complex. Sa politika naman, Senator Pampilo Lacson, tuloy sa pagtakbong Pangulo, Partido Reforma at National People's Coalition, magsasanib puwersa. Habang sa lungsod ng Maynila, Pacquiao Moreno Pacquiao, tandem posibleng umanong magsama sa 2022 election ayon kay dating Manila Mayor Lito Atienza. Dr. Katapang, pasok tayo at marami tayong pag-uusapan. Baka kulangin ang oras natin. Yes, so Dr. Katapang, any babatik ba kayo? Sa variant, yung iba doon patay na eh. Actually. Iba doon gumaling na. Diba? Kasi Doktor, marami din nagtatanong, no? Siyempre maraming nagsasabi kagaya kay Egiven, very scary daw ang Delta variant. At may nagtatanong din po sa inyo. Good morning po mga sir. Ano po ba ang pwedeng vaccine below 15 years old? Ito galing kay Joru Neldov. Hello po, as lang po kung pwede magpabaksin kahit may sakit sa puso, RDH, rheumatic heart disease. May side effect po ba sa puso or something? Thank you po. Actually, sir, yung sakit sa puso, di ba? Actually, isa sa mga di ba may binigay na listahan? No? Actually, hindi lang ng Department of Health. Ang buong Center for Disease Control, WHO, may listahan ng mga comorbid factors na dapat unahing bakunahan. Di ba? Dahil, pag ikaw ay may sakit na ganito, maaaring mas malala ang maging epekto ng COVID sa'yo pag ikaw ay nagka-COVID. Diba? So, mahaba yung listahan nila. Kasama dyan yung mga sakit sa puso. Diba? Yun. Pero doktora, di ba sabi nila, nabasa ko, pag may comorbidity ka daw, yung effect ng vaccine, kahit anong vaccine is medyo less siya. Tama po ba? The reason why it is less effective is because, say for example, may diabetes ka. Ibig sabihin, yung organs ng body mo na nagpo-produce ng immune cells mo. Kasi ganito ang sistema ng bakuna, di ba, sir? So, ang bakuna i-inject sa'yo. Pati ibang klase, di ba? Meron 13. Ngayon, i-inject yan sa katawan mo. Ang katawan mo, gagawa ng antibodies laban sa COVID. Diba ganun yung nangyayari dyan sa loob ng katawan? Okay. Ang problema ngayon ng mga may sakit, okay, iba-iba naman ang dahilan, no? Anyways, kunwari sa diabetes. Ang problema ng mga may sakit, yung katawan mo mismo, hindi malakas yung mga organs mo na nagpo-produce ng immune cells. Kagaya ng bone marrow, diba? Kagaya ng atay, diba? Kagaya ng sagat, yung immune cells, diba, nagpo-produce ng immune cells. So anyway, ibig sabihin, kahit ka mag-inject ng COVID vaccine, kumpara sa isang malakas na tao, yung walang sakit, itong malakas na to, ang tawag nila na mas robust ang immune system na ang immunity na mapoproduce against the COVID virus. Ibig sabihin, mas maraming mapoproduce na army ang katawan ng isang malakas na tao kumpara sa mayroong sakit. Katulad ng yung mga comorbid, diabetes, hypertension, and so on and so forth. Kasi dagdag mo dyan yung sakit mismo. No? Number 2, yung mga gamot na nakaka-suppress ng immune system mo.
So that is the reason why ang mga may comorbid factors ay hindi masyado, but less efficient or less responsive sa vaccine. Dahil yung mismong katawan mo ay hindi nakaka-produce ng malalakas o maraming antibodies against COVID. Okay ba yun, Sam? Okay. Yes. Loud and clear. Oo. Minsan nga na sa masyadong maraming issue. Sa totoo lang yung fake news nakakataranta. Di ba, no? So, that is the only reason why yung mga comorbid na yan, may comorbid factors o may mga sakit na na-enumerate ng World Health o WHO. No? Kaya less effective or less efficient ang bakuna sa mga may sakit is because of their health mismo. Hindi yung body nila mismo, hindi makaproduce ng adequate antibodies or sufficient or very strong antibodies against the COVID virus. Yun. Pero kasi doktora, no, minsan yung sinasabi niyo, yung fake news, no? Minsan nga sinasabi ko, pag wala kang alam at di ka rin makakatulong, huwag ka na mag-post ng mga fake news. Kasi kagaya sa akin, doktora, nagre-research ako. Pero still, maski na may alam ako, still, hindi ko pwede sabihin na tama yung sinasabi ko kasi hindi naman ako eksperto. So, tayo nag-research para lang meron tayong konting kaalaman. Pero, di ba sabi nga nila, little knowledge is dangerous. Oo. Kasi diba, sabi ko nga kahapon, nagtatalo nga kami ng isang kaibigan ko. Yun daw ibig sabihin ng COVID, basta meron siyang kinote na something eh. Sabi ko, hindi yan ang ibig sabihin ng COVID niya. Ibig sabihin, coronavirus disease yan. Ang ibig sabihin yan. Sabi ko, huwag nang imbentohin. Some people will put something to suit their, di ba? Di ba yung kanilang needs, yung kanilang desires, yung kanilang to make fun of something or something, and people will believe, maniniwala ang tao. So, napaka-delikado. Yun. So, yun. Akala ko nga, doktora, yung COVID din eh. Cast on my bolt. Identified. Oo, dami nun. Cash on my bolt. Tapos may variant yun, missing. Sabi, ito, galing kay ang variant. Carlos Saulog Tamaka. Doon daw sa Canada, sa bata ay Pfizer ang ginagamit. Actually, alam mo, Sir, pag nagbasa ka, makikita mo, madalas banggit, lalo sa Amerika, Pfizer, Astra, Johnson & Johnson. Di ba? Sa Pilipinas, Sinovac, Sinopharm, di ba? Astra, depende kung nasaan ka sa bansa. O, di ba? Ang pinag-uusapang vaccine, di ba? Kung nasaan ka, pag Pilipinas, kasama sa Sinovac. Pero sa Amerika, bihira ng pag-usapan ng Sinovac, Sinopharm. Puro Pfizer, Astra, Johnson & Johnson, di ba? Kaya nga, doktora, akala ko, sa tao lang ang may racial discrimination, pati pala sa vaccine. Kasi pagdating sa Amerika, but maski na sa mga studies, sa research, hindi kasama sa Sinopharm. Sa Sinovac. Oo, di ba, may tama ka. Discrimination. Pero alam mo, Sir, out of topic, no, nabanggit niyo yung earthquake sa Batangas dahil sa may thunderstorm. Di ba? Di ba yung bagyo? Kanina. Doktora. Nakakatakot. Kasi alam mo, binasa ko yan, nagtataka ako, bakit pag kumikidlat, parang kumakalog ang lupa, di ba? Unang-una, ang kidlat pala, lang yan yung paghangin sa atmosphere. Yun pala ang cause yan, yung ingay na yan, no, di ba? Yun. Tapos, yung hangin na yun is so strong na nakakalog ang lupa, ang earth. Okay. Kaya parang lumilindol pag kumikidlat. Yes. Nung bata ako, doktora, ganun din eh. Sorry. Ano ba yan, doktora? Yung thunderstorm ako. Ano sabi mo, Sam? Yung nung bata ako, sa mga lightning, thunderstorm, may nagsabi sa akin na yung kidlat daw is nanggagaling talaga sa land, sa lupa natin, pataas, hindi pababa. Pero pag tinitingnan mo siya, di ba nag-strike siya pababa? Yung pala is parang nagta-attract ata yung mga ions niya. Ganoon. Doktor, galing kay Maki Digi Marduts. Ingat po tayo sa hindi magandang panahon ngayon.
kahit dito sa bandang norte sa Mountain Province ay may landslide at hindi maganda ang panahon. O, umabot pala tayo sa Mountain Province. Randy Astiaga Santisas, medyo malabong mata ko. Listening daw sila. Ito kay Lazaro Camille, good morning. Kay John Lloyd too, raining morning. Naku, kagabi, bahaan na nga, sir, dyan sa wala na, hindi mo na makita yung kalye. Ano, sir? Ay, nawala ka, sir. Hindi ka. Bakit? Parang kang pusa, sir. Sir, Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel. sir, bossing, bakit parang nag-chipmunks ka? Parang pusa. RJAM News. The mystical, the magical, and the occult, made easy by G and Marge Santos on Mystical Buffet, aired every Saturday from 9 p.m. to 11 p.m. This program gives insights and guidance in the world of essential spirituality and wisdom of the ages. Its aim is to share extraordinary topics to everyday lives of ordinary people. Walk with them in a mystical, alternative, and less than ordinary path of life. Watch them every Saturday on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m., and YouTube channel RJAM News. Serbisyo publiko ba ang hanap mo?
Programang tutulong at aalalay sa iyo. Tuwing linggo, Carmen Ignacio, Mark Anthony Ignacio, Miss Teresita Amansek, Malasaki Kapwa. 2 oras ng aksyon, ng tulong, ng puso. Malasakit Kapwa. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Malasakit Kapwa. Mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV, TV Plus Boxes, Sky Cable Channel 224, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 AM at sa YouTube channel RJAM News. Malasakit Kapwa. Aksyon, tulong, puso, malasakit kapwa. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes and digital free-to-air Channel 29. Also heard on DZRJ 8:10 a.m. Secretary Sal Panello and co-host Pia Morato and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube RJAM News. Good News Pilipinas with host Francis de Guzman is advocacy in action, which brings to you exclusives to enhance life's values that really matter. This program also brings forth guideposts on scriptural truths, giving hope to nations. Watch and listen on Teleradio Bandido every Sunday from 12 noon to 1 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 8:10 a.m., Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. This brings service to all educators. Okay na, sir. Actually, wala akong ginagalaw. Naghintay lang ako. Baka siguro yung ulan. Kasi dito, doktora, sobrang lakas na ulan. Wala kang makita sa kalsada. Talagang malabong-malabo. Actually, okay. Dito rin naman, sir. Maano talaga, maulan. Pero hindi naman ganun kalabo. Hindi ganun kadilim. Oo. Anyway, doktora, yun nga kanina, nag-uusap tayo regarding sa, marami nagtatanong, ano bang best na vaccine? At sino-sino ang hindi pwedeng magpa-vaccine? At ano daw ang mga side effect na mararanasan? So, daming mga tanong, doktora. Actually, di ba, sir, alam naman natin, maraming vaccine. Dapat 13 halos yan na ginaano, available. So, ang pinakasikat, di ba, is, ang madalas pag-usapan at ginagamit, diba, is yung Astra, yung Pfizer, Moderna, Sinovac, pero sa Amerika hindi pinag-uusapan yan, Sinopharm, tsaka Johnson & Johnson. Diba? Tapos may Gamaleya, diba? Yung Sputnik, diba? Yun. So,
Novavax, diba? Yun. Lahat ng vaccine na yan, 2 doses. Except yung Johnson & Johnson. Diba? Yung sa Johnson & Johnson o Janssen Pharma, 1 dose lang siya. Ngayon, ano ba to? Actually, ang tanong nila kung ano ang pinakamagandang vaccine. Actually, Mukhang lahat. Maayos naman lahat. Kaya lang nga sabi mo nga, meron kasing discrimination. At saka effectivity ang pinag-uusapan, di ba, sir? Ang problema kasi doon sa mga China na vaccine na dinidiscriminate, yung Sinovac, Sinopharm, mababa daw ang efficacy niya o hindi siya masyadong effective. Dahil kasi ganito, ang Sinovac at saka Sinopharm, ang gamit, ang paggawa ng vaccine, iba't ibang paraan, di ba, sir, no? Oo. So, sure na nadaanan ng mga tao na yan, nabasa na nila, paggawa ng vaccine. So, ang Sinovac at Sinopharm, ang pinagamit nila, patay na mikrobyo, na SARS-CoV virus. Yung patay na mikrobyo, nandun sa injection, no? Sasaksak ngayon sa'yo yan. Tapos, ang dinadagdagan nila ng tinatawag natin adjuvant yan para mas ma-boost ang immune system mo. Ngayon, dahil nga patay na mikrobyo yan, ang magiging problema is hindi siya masyadong nare-recognize sa katawan natin agad-agad. Natatagalan mag-respond ang katawan. Diba? Tapos, aantayin mo pa talaga yung susunod na dose, diba? Para talagang mag-respond effectively ang Sinovac, Sinopharm. Tapos yung isang bago nila yung barat. Yan, puro mga patay na mikrobyo na SARS-CoV or COVID-19 virus ang isinasaksak sa'yo. Diba? Parang ano yan, doktora? Para ba yung sa Johnson & Johnson na gumagamit ang harmless adenovirus? Hindi, sir. Iba naman yan, ang tawag naman, ibang paraan naman yan, di ba? Ang tawag natin dyan, vector, di ba? Parang gagamitan mo ng, papasok mo yung mikrobyo ng COVID sa virus, adenovirus in this case. Adenovirus na galing sa unggoy, di ba? Di ba? Kasi, ang sabi nila, yung mikrobyo na adenovirus na galing sa unggoy, hindi nagkukos ng sakit sa ating mga tao. Kaya yun ang gagamitin nila. So, papasok nila doon yung mikrobyo, yung genetic material ng SARS-CoV-2. Diba? O yung mikrobyo ng, actually yung genetic material ng SARS-CoV-2, ng COVID-19, papasok doon. At yun ang gagamitin nila para pumasok sa katawan natin. So, ngayon, pag pumasok yun sa katawan natin, yung ating katawan, makikita yung genetic material ng SARS-CoV-2. Pupunta ngayon sa cell host o sa cells natin, sa katawan. Pagkatapos yung katawan natin ang magde-develop ng SARS-CoV protein na lalabanan ng katawan din natin. So, yun yung Johnson & Johnson, viral vector kung tawagin nila. Tapos, ang kasamahan niyang viral vector ay Astra. So, anyway, doktora, sabi nila, ano yung mRNA? Yan naman yung tinatawag natin. Ang tawag natin, generally, ang tawag natin dyan, genetic vaccine. Ang problema daw sa mRNA, sa mga genetic vaccine, bago lang siyang technology. Di ba? So, kaya ngayon, ang kinakatakot ng ibang, yung mga ibang eksperto, na lumalaban o kinukontra ang mRNA vaccines or genetic vaccines in general is, ang sabi nila, pag pinasok mo yan, genetic material yan, papasok mo sa katawan, habang buhay na yun sa'yo, magbabago ang genetic makeup ng katawan mo. Diba? Oo, doktora, kasi nabasa ko yung parang magsisend siya ng parang genetic code. Parang naging robot tayo. Ako, hindi ako doktor. So, ordinary person ako, so ang dating sa akin sandali, babaguhin mo yung DNA ko, baka naman imbis na gwapo ko, maging gwapo lalo. Di ba? Kasi
Sa magka-COVID ka. Hindi. Papasok yung ano. So, yung genetic material niya, papasok sa katawan natin, di ba? Pagpasok sa katawan natin, makikita na naman ng body natin yan. Yung genetic material or code ng SARS-CoV. Tapos, yung body mo na rin, para siyang viral vector. Pag na-recognize ang body mo yung genetic material na yun, magagawa siya ngayon ng protein, SARS-CoV protein, para labanan, mag-develop ng antibodies against the COVID virus. Ito ngayon ang issue dyan. Sabi ng mga molecular biologists, pag pinasok mo yung genetic material na yan, ng COVID na yan sa katawan mo, habang buhay na yan nandyan, tapos magkakaroon ka ng mutation in katawan mo mismo. Ikaw, mag-mutate yung body mo, sabi nga na magiging zombie ka. Ang claim naman ng manufacturers ng genetic vaccines, di ba? Sabi naman nila, ano ba kayo? Hindi ganyan, sabi nila. Hindi yan papasok sa nucleus ng di ba? Naalala mo, may cell tayo, no? May nucleus. Hindi yan papasok sa nucleus kasi safe yung katawan mo, yung genetic makeup ng body mo. Pang-COVID lang yan. So, yun ang ina-assure ng mga gumagawa ng genetic vaccines. Yan. Sir, ang kasama dyan, no? At Moderna. So, ngayon, kaya sabi nila, safe yung Pfizer, safe yung Moderna at Pfizer kasi hanggang SARS-CoV genetic coding lang yan. Kinokontra nga yan ng mga molecular biologists, di ba? Anong hindi papasok sa nucleus? Lahat yan papasok sa nucleus. So, yun ang issue doon. But, ang maganda lang kasi sa Pfizer at sa Moderna, effective siya sa Delta variant. Kaso, doktora, ako, as ordinary na person, hindi ako doctor, hindi ako scientist, ang dating sa akin, iba eh. Siyempre, sabi mo dati, ang virus hindi pwedeng animal to human transmission. Pero bakit ngayon nagkaroon, di ba? So, ganun din ang isip ko. Sabi mo lang yan, anong proof mo? Pero doktora, bago natin sagutin yan, since 10:33 ng umaga na po, magbe-break muna tayo. Ang time check po is 10:33. Ito ay hatid sa inyo ng Natural Works BCO and Eldridge Pure Marine. Okay, bago tayo mag-break muna tayo. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Lahat dahil kasangga mo ang langit. Nagbabalik ang Double R sa Radio Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sofitech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, doktora, nagbabalik ulit tayo, no? Dito sa Manila may niluluto Pacquiao Moreno or Moreno Pacquiao. Pagdating sa magluluto nandyan expert ang Sofitech gas burner at saka rice cooker. Yan. Medyo matibay at murang appliance at
Yan, quality beyond limitations. Pero so nakita ko yung VCO capsules. Di ba maganda yan? Kasi sa mga hindi makatolerate ng liquid Lasa. iinumin mo, oo. Maganda yung VCO capsules mo, ha? Pwede. Siya, 1,000 milligram, medyo malaki siya, doktora. Oo, tsaka di ba, sir, sa locally, ang Ateneo, na-establish nila ang value ng VCO para malabanan mo yung COVID. Kasi di ba, ang VCO is a very strong anti-inflammatory. And so therefore, tapos antibacterial, antiviral, kaya magandang uminom ng VCO capsules. Diba? Or actually, liquid. Kaya nga pero doktor, maski na ang turmeric, maganda rin naman anti-inflammatory din siya. Kwento ko lang, sir, yung turmeric na banggit mo, di ba? Siguro dami siningit. Di sumasakit yung tenga ko. Siyempre, natatakot ako kasi ang tenga, pagka may problema ka, pupunta yan sa brain Pwede ka magkaroon ng meningitis. So sabi ko, may infection yata ako sa tenga. Ako nag-iinom ng gamot, di ba? So meron akong turmeric tablet, galing sa Amerika. Sabi ko, mainom na ito. Alam mo, sir, in 3 days, nawala yung earache ko. Di ba? Kasi alam ko kung may infection, syempre, doktor ako, di ba? So alam ko, may infection yata yung tenga ko. Ang ganda ng turmeric, di ba? Tapos yung friend ko, meron siyang rayuma. Ano na pinag-usapan. Meron siyang rayuma, hindi rin nagiinom ng gamot yun. Ayaw niya yung mga synthetic medicines. Diba? So, ang ininom niya, turmeric lang, tapos tea. Nag-improve yung rayuma niya, na-x-ray yun, na-establish na yan. Ano naman, doktora sa totoo lang, maganda naman talagang organic yung mga herbal. Pero nakakatakot sa synthetic. Kaya di ba yung lagi nyo tinitake? Si Kings, ako. Di ba? Kaya di ba lagi kayo maganda? Dahil sa Kings herbal yan, everyday, alam mo, tinitake niyan. Ako rin naman, kaya alam mo, doktora, hindi tayo makapagtrabaho mabuti kapag hindi maganda ang health natin. So lagi ako nag-Kings herbal para sa edad natin, on the go tayo lagi. At saka hindi tayo masyadong magkakasakit dahil pampaganda ng immune system. Yun nga, hindi sir, yun i-correlate ko lang nabanggit mo na rin yung King's Herbal. Ang objective kasi nitong King's Herbal is to put your body at optimum health. Ibig sabihin, yung mga organs ng katawan mo, puso mo, liver mo, kidney mo, tapos lahat ng organs ng bone marrow mo, ganyan, gagawin niya, ilalagay niya yan at optimum health. So sa makatuwid, pag nag-vaccine ka at ikaw ay naka-King's Herbal, mas maganda ang ability ng body mo to produce antibodies against against COVID-19 virus. Diba? SARS-CoV-2. Diba? Kasi ang katawan mo malakas. Yun ang advantage ngayon ng pag-inom ng King's Herbal. Ito, doktora, may nagtatanong galing kay John Lloyd. Ano po ang Delta variants na nakakatakot ngayon? Yun nga, ang SARS-CoV-2 virus or any form of virus, talaga nag-mutate. Diba? Parang nag-iiba yung form niya, nag-iiba yung ability to infect, parang gano'n yung mutation. Diba? Nag-iiba yung niya, yung virulence niya, diba? Parang gano'n, yung gano'n siya katapang, ganyan. So, ang nangyayari sa Delta virus, diba? Alam naman natin galing India, tapos Britain, namasyal, tapos so, nangyari dyan, ang SARS-CoV-2 virus is an RNA virus. So, ang RNA virus, known fact na yan sa molecular medicine, biology, na ang RNA virus nag-mutate. Talagang nag-mutate. Ang COVID virus, which is also coronavirus, is nag-mutate. Diba? Kaya minsan ngayon, napapansin mo bakit iba na yung epekto ng, parang iba yung pagsipon ko ngayon, parang mas malala ang sipon ngayon, mas kesa dati, parang gano'n, no? Pag nagkaroon ka ng sipon. So, nag-mutate talaga, lalo na ang RNA virus. Actually, ang RNA virus, sabi nila, pag nag-mutate, sabi mo kung molecular biologist, pag nag-mutate, dapat naghihina yan nagiging weak. That's why, baffled ang ating molecular biology, epidemiology community, medical community. Bakit ganyan?
RNA virus yan, nag-mutate, pero dapat nangihina yan. Ba't ito, naging Delta virus, mas malakas siya. So actually, ang Delta virus, yung mutated form ng SARS-CoV-2, mas nakakahawa. Highly contagious, no? Oo, highly contagious. Kaya nga, tak na takot ang India, di ba? India, may time na talagang ang bilis, na day, ilang 400,000 cases a day sila, di ba? Meron silang ganyan na sitwasyon. At that time, Delta virus na pala yun. So yun ang pinag-iba ng Delta virus. Mas nakakahawa, mabilis siyang makahawa. Tapos, ang symptoms niya is basically, ganito naman. Although mabilis siyang makahawa, ang sabi nila, ang Delta virus daw, pag ikaw ay vaccinated na, para na lang siyang very strong na sipon. Parang ba't naman ako ganito sipunin? Parang ganon. Ang tapang-tapang ng sipon ko ngayon. Yan pala maaaring Delta virus na yan na pumasok sa isang taong na-expose na-expose ang isang taong vaccinated. Yan. So, ang sabi nila is like, ang Delta virus, after you are vaccinated, presents itself as a very strong cold. Diba? Actually, yung mga doktor, kapag tinanong mo, no, lalo na yung mga doktor na pulmonologist na nag-ano sa ICU, no, critical care, alam mo, pag tinanong mo sila, hindi naman nila, pag dumating sa kanila yung pasyente, hindi naman sinasabi na wala po ang pang-amoy ko, na wala ang panlasa ko. Hindi na mga complaint. Ang mga complaint, hindi ako makahinga. Diba? Yun. Tapos, para akong pagod. Yan. So, sa Delta variant do, ang less common ang cough and loss of smell. Diba? Taste. Diba? So, fever and doctor. Yun lang naman ang pinag-iba niya. Mas nakakahawa lang talaga siya. Yun. Ako, doktora, alam mo, medyo kung may naisip ako Siguro dahil sa, di ba, ang virus pag pumasok, so malakas ang katawan mo. So in 7 days mag-mutate siya. Pero within 14 days, parang nanghihina siya, namamatay siya. Tama? Yung COVID. Para lang yung isang castle nilusob. Malakas yung army, natalo. Itong tao, mahina yung immune system, paglusob ng mga kalaban, first stage, sa unang stage, natalo. So, naging beta siya. Mahina pa rin yung immune system niya. Lumusob ulit doon sa nakuha yung buong palasyo, kaya naging delta. So, naging strong na sila. So, yun ang pagkakaano ko as a ordinary person, di ba, doktora? Parang in-strengthen mo yung army. Hindi, actually, hindi mo strengthen yung army, but in-strengthen mo yung papasok. Diba? Kasi yung Delta virus, yan yung virus Diba? Ang army nasa loob ng kastilyo, nasa loob ng castle. Yung virus nasa labas, yan ang atake sa katawan. So ngayon, grabe yung army nung bahay, nung kastilyo, nung castle. Ang lakas. So, tatawag ngayon ng ano yung tawag doon na backup, diba? So, kunwari parang ganito yan may crime na ginawa sa isang bahay, di ba? Tapos medyo andun pa yung killer, di ba, sa loob ng bahay. Yung mga analogy, di ba? Di ba, nakapasok yung bahay, di ba, COVID, bahay, inatake na, ninakawan, may masasamang loob, pumasok, nakapasok ng bahay. So, nilalabanan yung mga tao sa loob ng bahay, no? So, ngayon, mga pulis dadating, pupunta doon, di ba, neutralize nila yung masamang loob. Ay, naku, ang dami-dami nila. May mga baril pa. Ganyan, di ba? So ngayon, tatawagin na nila yung kunwari, una, pulis lang, no? Kunwari, barangay tanod lang. Ngayon, tatawagin na nila yung pulis. Yung pulis, hindi pa rin kaya, tatawag na ng SWAT team. So yung SWAT team, ang Delta variant. Di ba, parang ganon. So, yan is stronger, mas nakakahawa, di ba? Pag hindi ka vaccinated. Pero pag vaccinated ka, ang Delta variant, ang presentation niya, para na lang siyang very strong cold. Yan ang difference. So, pag hindi ka vaccinated... Dito kasi daw, sa study, meron daw dalawang, kahit na na-vaccinate, nahawa pa rin ng Delta virus. Sir, yun ang sinasabi ng mga eksperto ng WHO, ng CDC, ng DOH. Ang COVID vaccine is not unlike polio, di ba?
Ang polio kasi, ito kasi ganito. Ang polio kasi, yung binaanan niyo yung polio ng bata, ayan, sinusubo, nilapatakta pa sinusubo sa atin. Ang polio vaccine kasi, parang ang lakas ng ano niya, napoproduce niyang ability natin to fight the polio virus, no? Parang very strong siya. Kaya, pag na-expose ka sa may polio, no? So, magkaroon ka ng polio, virus or bacteria, hindi ka magkakapolio. Ang COVID vaccine kasi, ang problema dyan, sa dami ng vaccine, no, yung efficacy niya, ang problema. Ngayon, ito ang sabi nila. Ang sabi ng mga eksperto, ang COVID vaccine nga, though 97% ang efficacy niya, hindi pa rin guarantee na hindi ka na magkaka-COVID. Pero ang ginagaranti ko sa inyo, sabi ng mga eksperto, no, hindi ka magkaka-COVID ng malala. Hindi ka na magkaka-COVID na ma-hospital ka. Di ba? Magkaka-COVID ka, siguro parang sipon, parang fever. Ngayon, gaya ng friend ko ngayon, yung tatay niya, di ba sir, kinuwento ko sa'yo, COVID vaccine. Walang sakit, pero umiinom. Malakas magyosi. Yung father niya. So, nag-COVID vaccine. After 2 days, sumama pakiramdam. 2 days ago namatay. COVID. So, bakit? Bakit hindi kinaya ng katawan niya yung COVID vaccine? Bakit hindi kinaya ng COVID vaccine yung katawan? Yung niya, ilabanan ng COVID. Kasi ang katawan. It is always about the health of your body. Diba? Kaya nga diba sabi sir, inuuna yung mga may comorbid kasi, diba? Ang problema kasi sa mga yan, pag nagka-COVID yan, malala. Diba? Ngayon, kahit ngayon na-vaksinan na yung mga may comorbid na yan, ang problema, yung antibodies o yung napoproduce ng katawan niyang army, hindi rin masyadong malakas o marami. Parang yung ginikwento natin kanina, yung barangay tanod, police, tsaka SWAT. Tumawag ang barangay tanod ng police, hindi dumating. Kasi malayo yung lugar, di ba? Kasi busy yung police, mayroong ibang ginagawa, o kaya, di ba, hindi very active ang police nila. O tumawag yung police ng SWAT, hindi dumating ang SWAT kasi busy, may SONA. Parang ganun. Yun ang problema. Kaya nagkaka-COVID yung iba. Kasi yung mismong katawan nila, hindi na rin ganun kalakasan. O, ang tanong, bakit may mas bata namatay sa COVID, nag-vaccine, di ba, sir? Mga bata-bata ng konti, wala naman ibang sakit. Alam mo, kasi may genetic, lalo na pag lalaki, may genetic predisposition ang mga lalaking bata-bata sa COVID-19. Pag nagkataon na yung genetic makeup ng katawan mo, kasama doon sa predisposed sa COVID-19, malas-malas lang na maaari kang sumama ang sitwasyon mo pag ikaw ay nagka-COVID-19 kahit ikaw ay na-vaccine na. Although, di ba, mga bata hindi pa nababaksin, yung bata-bata. Unless maraming nagsisinungaling na meron silang ganitong sakit, wala naman. Ay, uso-uso yun ngayon. Di ba, may comorbid, pero wala. Yun. Doktora, yun nga. So, nakikita ko, di ba, lagi natin sinasabi, protocol, social distancing, face mask, face shield. Araw-araw, memorize ko na nga yun . Bakit hindi sabihin ng DOH, maski na kayo, dapat palakasin yung immune system nyo. Dapat yun ang laging araw-araw kasi di ba mas importante yun . So minsan, bakit ayaw ituro ng DOH na yung katawan natin dapat malakas ang resistensya natin. Number 1, dapat hindi tayo naninigarilyo. Dapat ituro nila yun . Huwag kang magpupuyat. Yung lifestyle mo. Bakit puro social distancing, face mask, face shield, di ba? Kaya siguro dapat i-educate din ng DOH kung ano dapat ang gawin natin sa katawan natin para lumakas. Correct, sir. Siguro ang problema, pag sinabi ng DOH, uminom kayo ng vitamin D3, tigilan yung sigarilyo, mapupulaan, sir. Gastos na naman. Di ba? Sige, anong pambibili namin vitamin D? Alam mo, sir, kasi, di ba, minsan pumunta ako sa Metro Manila din, di ba? Tapos, syempre napadaan ako sa
sir, alam niyo man, advocate ako ng ivermectin, ano. Tapos nagdistribute kami ng ivermectin. Pero pag napapunta kami sa mga lugar na, alam mo na, medyo, ang problema dun is, pambili ng mask, dadagdag mo pa sa gasto. So, medyo, yun. Doktor, ito daw, sabi nila, who is not eligible to be administered by COVID vaccine? Mga eligible? Not. Hindi, yung hindi pa pwede or hindi. Sabi nga, nung una, ang isip ng iba, ay naku, hindi pwede yan kasi mahina resistensya niyan. Alam mo yun? Mababa yung system niyan. Hindi totoo yan. Ang kailangan, lahat mag-vaccine, bakuna. Di ba? Yun ang sabi ng DOH, CDC, WHO, kung ano mga recognized or institutions that advocate health, no? So, ang sabi, lahat dapat magpabakuna. Bedridden, magpabakuna, mas prone sa COVID yan, di ba? Naku, ano yan? Merong may diabetes? Naku, hindi. Pwede, dapat magbakuna yan. Ano yan? Merong rheumatic heart disease? Wait ako, dapat magbakuna yan. So, lahat dapat magbakuna. Sino hindi pwede? Ang may malalang reaksyon laban sa bakuna dati. Or merong nag-history ng anaphylactic shock. Limbawa, di ba? Nagpabakuna ka dati ng tigdas. Tapos muntik ka nang mamatay, maswerte lang at na-hospital ka agad. O di yan, hindi ka pwedeng magpabakuna. Kailangan pag-isipan maigi. Or pwede kang bakunahan, pero merong ready na usually epinephrine, no? Anti-anaphylactic shock na Doktora, yung anaphylaxis is a severe allergies na life-threatening na magawa. Oo, yan yung parang sinasakal ka, nangingitim ka, tapos yung mga kamay, mga daliri mo, violet. Minsan dahil sa may nakain ka lang, o dahil sa may gamot kang nainom. Kaya yung friend ko, allergic siya sa Buscopan. Buntik na siyang mamatay. Yung sister ko, allergic sa gamot sa ulcer. Diba? Muntik na rin siyang mamatay. So, yun yung mga may severe anaphylactic shock or may history ng severe allergies to certain ingredients or compounds, diba? Yan ang mga, hindi naman sa hindi pwede, pero kailangang bantayang maigi. Diba? Doktora, dapat, once na nag-inject sila, dapat i-monitor mo muna, hindi kagad uwi. Yeah. So, balik din, di ba? Dapat i-monitor mo kasi mamaya biglang magkaroon ng allergy. Kasi, doktora, may nakita akong hindi naman na vaccine na kumain lang, may na-allergy, namatay. Na-suffocate, namaga. Oo, mamaga. Totoo yan, sir. Kaya in fairness naman sa vaccination centers natin, ang DOH po, ay may dala silang mga gamot to reverse anaphylactic shock. So, ano nangyayari sistema? So, alam na ng mga nabakunahan to, so ano bang nararamdaman pag na-vaccine ka, di ba, sir? So, locally, di ba, dito kung saan in-inject yung bakuna, di ba? Merong mamaga yung braso mo, masakit, di ba? Tapos mapula. Minsan, nangingalay ka yung braso mo, di ba? Yung hindi mo maangat. Pero usually yan, bihira, hindi masyadong common, di ba? So, at saka nangyayari, tapos sa mga naman systemic, yung ibig sabihin yung sa loob ba ng katawan mo, iba na parang nagiging nanghihina o nagiging parang pagod. Tapos, sakit ulo. Tapos, minsan nilalamig, di ba? Susuka, di ba? Pero yun ang mga systemic reactions. Pero yung mga experiences na yan o symptoms na yan, nararamdaman yan pagka usually second dose. Nararamdaman ng pasyente pag second dose. Kasi yung mga nakikita natin yan, mga chills, fever, redness, swelling, soreness, these are signs that your body is trying to fight the infection or the COVID-19 virus. So dapat, actually, huwag kang matakot pagka nakaramdam ka niyan kasi ang ibig sabihin, malakas ang immune system mo. Capable of fighting the COVID virus. Diba? So, pagka naman namaga, diba, sir? Minsan, minamamaga talaga, lagyan mo lang ng yelo. Patong mo dyan. Tapos,
pagka nangangalay-ngalay, medyo i-exercise mo yung kamay mo. Diba? Yun. Pagka medyo feverish ka, parang feeling mo nilalagnat ka, inom ka ng maraming tubig, diba? Tapos, wag masyadong parang masyadong heavy kasi 'di ba? Parang lalo kang papawis sa mapakiramdam mo. Pero doktora, nabasa ko yung bawal daw, yung buntis or lactating mother. Bawal daw magpa-vaccine, totoo ba 'yun? At saka yung kanina yung sinabi niyo na merong severe allergy sa mga gamot. Pangatlo yung mga tao daw na may ICU na medyo mahina yung katawan, yun daw muna wag i-vaccine, tama po ba? Actually, sir, pag yung mga mahina ang katawan, dapat, yung pregnant and lactating, yan, usually hindi binavaccinate, mention. So, kasi nga, wala pa sila sa listahan sa mga uunahin, di ba? So, yes. Tapos actually, yung mga nasa ICU, at saka yung mga bedridden, di ba, they are more prone to get COVID. That's why, the WHO would advise or recommend that they be prioritized. Kaya nga, di ba, ngayon meron ng mga nagbabaksinate na pupunta sa bahay at doon binabaksinate yung mga pasyente, mga bedridden. Kasi mas prone sila at pag nagkaroon sila, mas malala at ma-hospital. Kaya pero, Dr. meron bang ganong instance na pagkatapos mo yung vaccine, nagkaroon ng kidney failure? So lumalabas hindi niya sinabi na meron siyang problema, tama po ba? Actually, hindi naman, sir. Kasi kagaya nung may mga pasyente, yun ang sinasabi ko, sir. Meron talagang minamat. Kagaya ng, huwag na tayo pumunta ng COVID. Pumunta tayo kasi ang sabi sa COVID vaccine, hindi masyadong naaral, di ba? No? Hindi, di ba? Kaya medyo may apprehension, hesitation. Punta tayo sa influenza vaccine. Diba? Dalawang kaibigan ko, ang nanay nila, nung nag-influenza vaccine, nag-Guillain-Barré. Sabihin, parang na-paralyze. Diba? Isa gumaling. So, itong dalawang babaeng ito, na nag-Guillain-Barré dahil sa influenza vaccine, predisposed sila. Meron silang genetic makeup that causes their body to react adversely sa mga bakuna. Diba? Sa bakuna, lalo na sa bakuna, particularly influenza. So, ganun din sa COVID, sir. So, ganito So, sa dami ng binaksin, for example, na ginamitan ng Pfizer, ilan ba ang nagkaroon ng blood clot? Kumari, 700. Ilang milyon yung binigyan mo ng So, yung sabihin, alas yung 700. Parang gano'n. Meron siyang predisposition. Kaya, yun ang issue doon. Okay. So, Doktora, advice po, at bubunot ako ng 5 bago tayo magtapos, no? 5 nanalo sa, habang nagsasalita kayo, bubunot ako, at ang 5 nabunot ko is, ang una is si Bebot Rasta, si Jerly Kalayag, si Nes Miranda, si Joru Niltov, at si Mang SP Zacarias. Any advice po? Di ganito na lang, sir. So, pag nagpa-vaccine ka, yung mga swelling redness, first 15 minutes, ma-experience mo. Ang importante lang, if after 48 hours, yung mga nararamdaman mo, lumalala, tsaka ka magpa-consulta ka na. Kasi may problema na. Yun ang advice ko. Okay, Doktora, thank you. Sa ulitin po ulit, huwag kayo sana magsasawa sa programa namin. Lagi kayong makikinig 10 to 11 a.m. every Saturday. Paalam na po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Slimax Coffee Mix, Malunggay Life Oil, Deluxe Professional Philippines, Ninim Natural Beauty, Sofitech Appliances, at ng King's Herbal ang biyaya ng kalikasan. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.